Number two, God's grace invites our return. Ito ang biyaya ni Lord, ini-invite ang ating pagbabalik. Kaya pag merong inaalaw si Lord na negative na nangyayari sa ating personal life, sa ating family, sa ating bayan, maging sa lugar na ito ng Israel, ang negative na yun is not the end. It can be the beginning if only God's grace inviting us na magbalik loob sa Kanya ay makiki-align tayo. Kaya ano ang dapat move natin, mga kapatid? Return to God daily. We have to return to God because God is gracious, compassionate, patient, and loving. Kaya basahin natin ang James chapter 4. He doesn't wait with anger, but with open arms. Ang Lord, bagamat minsan tayo ay inaalaw na mapalo, pero hindi dahil galit siya, pero dahil mahal niya tayo. Ganon si Lord mag-discipline. Kaya nga yung mga magulang, ang payo natin, pag sila ay nagdi-discipline sa mga anak, discipline them not with anger, but discipline them with love. Kaya sinturunin, pero with love, gagawin ko ito, anak, dahil mahal kita. Gusto kang maituwid ng papa mo, ng mama mo. Though sa ibang bayan ay bawal, pero sa Pilipinas, pwede. Kaya naman, ginagawa natin. Kaya maging si Joshua, nung maliit pa, pag nagpipreach ako, at si Joshua ay tumakbo-takbo, tinitingnan ko yun siya. Dahil ang usapan namin, pag ako'y nagpipreach, huwag kang tumakbo-takbo ha. Dahil ang Word of God ay God Himself. Kaya opo, Daddy. Anong gagawin pag nakita kitang tumatakbo-takbo? Sinturon po. Okay. Bakit? Nasa Bible po na baluin ang bata para madisiplina. Okay. Yan ang ating usapan. Minsan natitempt dahil may ibang mga bata na tumakbo, abay, nakisabay din. Akala niya okay na dahil nagtakbuhan man sila. So pagtingin ko sa kanya, nakita niya ako, ay alam na niya may mangyayari mamaya. Kaya after ng worship service, okay na lahat. Pag uwi sa bahay, usap na kami niyan. Merong nangyari kanina. Ano ang nangyari? Bad po ako. Ano ang bad na ginawa mo? Tumakbo po ako. Anong dapat gawin sa batang tumatakbo during worship service? Sinturon po. Sige, luhod ka na. Dahil love ka ng daddy mo, dapat sinturonin kita. Dahil yan ang sabi ni Lord. Sinturon. Iyak siya. Nadudurog ang heart ko, pero out of love. Dahil yun, mga kapatid, ang ating God. He is compassionate, patient, and loving. He doesn't wait with anger. Bagamat dinidisipline niya tayo, pero hindi dahil siya'y galit. Pero with open arms, halika, sisinturunin kita. Para lang magtanda ka. Yun lang naman ang lesson nun, magtanda. Para next time ay hindi na niya gawin muli. Ganon din sa ating life. Kaya nga, ang sabi ng verse 13, for He is gracious and compassionate. Hindi na ikokonsinti tayo sa mali, itutuwid niya tayo, pero gracious and compassionate. At salamat sa Lord, dahil ngayon, pastor na si Joshua. Dahil nga na disciple, naturuan ayon sa word, kaya naman word din ang kanyang pinipreach. Mga kapatid, guilt should not keep us from our God. His grace invites us. Pag tayo ay nag-guilty dahil sa ating kasalanang nagawa, hindi dapat lumayo. Ang tendency kasi ng tao lumayo kaya si Adan nung magkasala at si Eva, abay lumayo kay God. Kaya hinahanap ni God, Adan, Eva, nasaan kayo? Nahihiya po kami. Bakit kayo nahihiya? Kasi po, nagkasala kasi. Ganun din naman tayo. Yan ang tendency natin. Pag may nagawang mali, yung iba ay hindi muna magsisimba. Magpapalamig muna. Kaya mga kapatid, ang isa sa the best, tayo'y lumapit lalo kay Lord. Dahil ang kanyang grace, iniimbitahan tayo na tayo ay bumalik sa Kanya. God's grace invites our return.